Welcome to K-Catalog. KAIP Level 2 Unit 5 ng workbook. Nasa Moonbob or grammar part tayo. Quick review lang tayo, no? Isa sa mga grammar na natutunan natin for Level 2 Unit 5 is yung dongsa or hyongyongsa, verb or adjective, plus umyon or myon. Okay? So, quick review tayo ng rules. Kapag ang verb or adjective mo ay nag-end sa consonant or meron siyang batchim, you add umyon. Kapag ang verb or adjective mo naman ay walang consonant or wala siyang batchim, nag-end siya sa vowel, you add myon. Yan. And again, yung umyon or myon, sa English, ito yung pwede nating isipin na if, sa Tagalog, kung. So, ginagamit mo tong grammar na to pag may condition ka dun sa statement mo. So, for example, mokta to eat, mogmyon, if going to eat, or if you will eat, kung kakain ka. Yan. So, tingnan natin. Complete daw natin yung table dito. So, hindi na natin isusulat yung buong word, no? Number na lang ulit para mabilis. So, number 1 for umyon, number 2 for myon. So, ganun din dito. Umyon, 1, myon, 2. So, drop na ulit natin yung mga da. Okay, like what we usually do kapag nag-conjugate tayo or nag-a-add tayo ng grammar sa salita. Okay, so mokta, yan, mokta, ipta, jotta, manta. If you will notice, lahat sila may batchim or may final consonant. So, lahat ng yan, ang idadagdag natin ay umyon. So, mogmyon, ibumyon, chumyon, manumyon. Dito naman tayo, boda, manada, yepuda, apuda, lahat sila walang final consonant. Okay? Nag-end sila lahat sa vowel. Vowel o, vowel a, vowel u, vowel u. So, dadagdag natin is myon. Bumyon, manamyon, yepumyon, apumyon. Okay? Dito pala sa itta, opta, hindi natin nalagyan. So, pareho sila may final consonant. So, itta, isumyon, opta, opsumyon. So, umyon yung lalagay natin. Now, dito tayo sa may mga stars, yung mga irregular verbs natin. Regular verb and adjective. So, gotta, it means to walk. So, magiging, ito isusulat ko siya, 걸으면. Okay. So, bakit? Again, meron tayong mga irregular words and hindi natin malalaman ano lahat yon. Kumbaga, we have to check. Okay? And hindi siya madaling makabisado pero pag pinaulit-ulit natin na ginagamit, yan, matatatak sa isip natin. So, isa lang to sa mga example ng irregular na verb or adjective na nag-end sa digat batchim. So, kapag ang iyong word ay irregular, at ito ay nag-end sa digat, like for example, gotta, si digat magiging real. And dahil naging real na siya, may batchim kang real, you're going to add umyon. So, ito yung isa sa mga rules, no? So, mga exception siya. Another example, mutta, to ask. Okay, irregular din ito. Pero may mga words din na nag-end sa digat na regular siya. So, ibig sabihin, wala siyang special rules. So, again, kailangan mong i-check from time to time kung ano yung mga irregular at regular words or verb and adjective. So, another example na nga is mutta, to ask. So, again, ita-transform mo si digat to real. So, magiging mul. Tapos, kung idadagdag mo si umyon or myon na grammar, since may real batchim ka, si mutta magiging murumyon. Ibig sabihin, if you're going to ask. Okay? Yan yung ibig sabihin niya. Yan. Next, mandilda. So, para naman sa mga irregular verb na nag-end sa real batchim after i-remove yung da. So, original real sila. Ang mangyayari, myon lang yung idadagdag. Okay? So, iba-iba per per word, iba-ibang case. Mandilmyon. So, another irregular verb na may real batchim. Palda. To sell. Okay? So, magiging, after you drop si da, original real batchim na siya,
myon na lang yung ilalagay. So, palmyon, if you're going to sell. Yan. Kung ibebenta mo or kung magbebenta ka. Next, dopta. This one is adjective. Irregular adjective naman siya. Dopta, mainit. So, magiging myon. Okay, so ano yung nangyari? Para sa mga irregular verb or adjective na nag-end sa biyup, ang mangyayari si biyup, ta-transform mo to u. Okay, katulad niyan, dopta naging u. Tapos dahil nag-end siya sa u, vowel, myon lang yung nilagay. Another one, yung word naman na or irregular verb na dopta. Ito naman ay to help. Okay, tumulong. So, drop mo si da, biyup, change to u. So, magiging u. Tapos, myon. So, myon. This one is mainit. Kung mainit, ito naman, myon. Kung tutulong. Yan. So, that's for myon or umyon. Now, apply natin si umyon or myon na grammar. Okay. Again, dongsa or hyongyongsa, no? Pwede siyang idugtong sa dongsa, pwede din sa hyongyongsa. Yan. Sabi dito, 관계 있는 것을 연결하고 문장을 완성하세요. So, pag connect daw natin yung may mga connection. Okay. So, connect the dots, kumbaga, kung saan yung related sa isa't isa. So, for example, iga aputa, masakit ang ipin. So, alin ba dito yung mag-fit sa kanya? Kung masakit ang ipin mo, malamang, 빨리 치과에 가세요. Okay? Magsasuggest ka na, pagpunta ka na sa dental clinic. So, dito, sagot natin sa number 1 is yung number 3 sa kanan. 이가 아프다, 빨리 치과에 가세요. Tapos, ang gagawin natin, sabi kasi, 연결하고, after i-connect, 문장을 완성하세요. So, gagawin mo siyang sentence, isang sentence. So, si iga apuda, using tong grammar na to, no, i-apply natin si umyon or myon. So, si apuda, magiging apumyon. Okay? So, yung sentence natin is, iga apumyon, iga apumyon, tapos dudugtong natin si 빨리 치과에 가세요. 빨리 치과에 가세요. Yan, ganyan lang po. Okay? So, try natin yung number 2. 이 약을 먹다. So, 이 약을 먹다, itong gamot daw, So, yung gamot daw na yon ay inumin mo. So, pag ininom mo siya, ano kaya yung pwedeng mangyari? 세계 여행을 하고 싶어요. Ano ba ibig sabihin nito? Gusto daw niya mag-tour around the world. Parang wala namang connect, di ba? Kung iinumin mo yung gamot na yon tapos mag-tour ka, hike ka, nag-tour ka around the world, hindi naman, di ba? Next, 한국 회사에 취직할 거예요. Pag sinabi mong 한국 회사에 취직할 거예요, 취직 means magtatrabaho ka or papasok ka sa isang Korean company. Yan. So, parang hindi din siya connected. So, yung 금방 나을 거예요. 금방, agad-agad, right away. Tapos, 나을 거예요. Ibig sabihin, gagaling. Okay? So, gagaling ka agad. Siya yung pinaka mag-fit, no? Kapag uminom ka ng gamot. So, yung 먹다, magiging may 받침. So, 먹으면. Yan. So, hindi ko na po isusulat, no? 이 약을 먹으면, hindi ko na pala isusulat lahat. Yan. Para mabilis po. Tapos, dudugtong na lang natin si 금방 나을 거예요. Yan. Number 3. 돈이 많이 있다. So, madami daw pera. Tapos, pwede na kung alin dito sa dalawa. 한국 회사에 취직할 거예요 or 세계 여행을 하고 싶어요. So, malamang mas mag-fit yung magtutur ka around the world. Okay? Kasi marami ka ng pera, hindi mo na kailangan magtrabaho. Tapos, si number 4, 한국어를 잘하다. Yan, magaling sa Korean language. Yan. So, ito yung sagot sa number 4. 한국 회사에 취직할 거예요.
'Di ba? Kung magaling ka mag-Korean language, why not pumasok ka sa isang Korean company, 'di ba? Okay, so ngayon, si number 3, 돈이 많이 있다 magiging 있으면. tapos si 한국어를 하다 magiging 잘하면. Okay, so susulat natin, 돈이 많이 있으면, 돈이 많이 있으면. Yan, I hope nasusundan nyo, no? Hindi ko na kasi sinusulat. 세계 여행을 하고 싶어요. 세계 여행을 하고 싶어요. Number 4. 한국어를 잘하면 dugtong natin. 잘하면 한국 회사에 취직할 거예요. Okay, so that's for 1, 2, 3, and 4. Another grammar for level 2 unit 5 is yung verb plus aso, oso, heso. Yan, yung tatlo na yan. And then, ano yung nakalagay? Suncha. Again, yung suncha means sequence. And quick review, ginagamit mo tong grammar na to kapag sa isang statement mo, meron kang sasabihin na dalawang action na magkasunod mong ginawa. Okay? Action number 1, tapos kasunod agad is action number 2. And yung dalawang action na to ay magkakonekta sa isa't isa. May kinalaman sa bawat isa. And para mas dumali or sumimple, yung ibig sabihin ng aso, oso, heso dito is and. Ayan. Kasi meron tayong aso, oso, heso na ang ibig sabihin ay that's why or yung kureso. Okay? So iba pa po si aso, oso, heso na suncha. Okay? Which is yung and nga yung magiging meaning niya. Yan. Again, if gusto nyong balikan yung detailed explanation dito, hanapin nyo lang po ulit yung Level 2, Unit 5 na textbook natin sa YouTube channel natin. 다음 표를 완성하세요. Complete ulit yung sentence. So, ito. 씻다, 씻어서. 가다, 가서. 만들다, 만들어서. 듣다, again, digat 받침, gagawin mong real, tapos 어서, 들어서. 마시다, 마셔서. 만나다, 만나서. 전화하다, 전화해서. 보다, 보았어. 앉다, 앉아서. 주문하다, 주문해서. 운전하다, 운전해서. 사다, 사서. Okay, ano ulit yung rule dito? Madali lang, parang ayo, oyo, heyo. Kapag nag-end ang iyong word sa a or o, after i-remove yung da, again, always remove yung da bago mag-apply ng grammar. Yan. So again, after mo remove si da, kapag yung word mo ay nag-end sa a or o vowel, you add aso. Kapag hindi naman siya a or o, yung other vowel siya, then add also. And kapag nag-end siya sa hada, you add heso or magiging heso. Yan. Now, apply natin si dongsa plus aso, oso, heso. Again, as suncha or sequencing. So, ang magiging ibig sabihin ng aso, oso, heso dito ay and. Okay, so example. 일주일에 2번 센터에 와요. yun yung first statement niya. 센터에서 한국어를 공부해요. Second statement niya. So, anong ginawa niya? Ginawa niyang isang statement na lang. 일주일에 2번 센터에 와서 한국어를 공부해요. So, yung first action niya is dumating doon sa center. Okay? 센터에 와요. 오다. Tapos, yung second action niya is mag-aral ng Korean language. Okay? So, dalawa yung kanyang action and connected siya sa isa't isa kasi pagdating niya dun sa center, ano yung gagawin niya? Mag-aaral ng Korean language. Okay? So, yung ibig sabihin ng waso dito, ito yung statement niya na yan. Sa isang linggo, 2 beses ako pumupunta sa center at
Okay? At sa Tagalog and sa English. Okay? At nag-aaral ako ng Korean language. Okay? In 1 week, I go to the center twice a week and I study Korean language. Yan. So, number 1, try natin. 여기에 앉으세요. 여기에서 기다리세요. So, ang mangyayari, si 앉으세요, mawawala itong 으세요. Tapos, 여기에서 기다리세요. Magiging 여기에 so yung verb natin na 앉아, magiging 앉아서. Okay? So, yung 여기에서, hindi na natin sinali. So, 여기에 앉아서 기다리세요. So, yung first action niya ay umupo, tapos yung second action niya ay maghintay. Pupo kayo dito at maghintay. Next, 약국에 갔어요. Nagpunta ako sa pharmacy. 약국에서 감기약을 샀어요. Sa pharmacy, bumili ako ng gamot for flu. So, ano yung magiging kalalabasan niya? 약국에 가서. Okay? So, si gas어요, ginawa lang nating 가서. Okay? So, 약국에 가서 감기약을 샀어요. Next. 한국에서 사진을 많이 찍을 거예요. 그 사진을 부모님께 보낼 거예요. Sabi niya, pupunta ako sa Korea. Yan, 한국에서, sabi niya, sa Korea daw, magte-take daw siya. Okay? 찍을 거예요. So, hindi niya pa nagagawa. Future tense. Gagawin niya pa lang. Magte-take ako ng maraming picture or magpipicture ako ng madami sa Korea. Again, gagawin pa lang niya. 그 사진을 부모님께 보낼 거예요. Tapos, yung mga picture na yon ay ipapadala ko sa mga magulang ko. So, in one sentence, 한국에서 사진을 많이, yung first action niya is 찍다. So, magiging 찍어서. Tapos, yung mga picture na yon, anong gagawin niya? Papadala niya sa mga magulang niya. 부모님께 보낼 거예요. So, yung dalawang sentence na to, pinaiksi niya, sabi niya, mag-take ako ng maraming picture sa Korea at papadala ko sa mga magulang ko. Number 4, 저는 아침에 일찍 일어나요. Maaga ako gumigising sa umaga, sabi niya. 그리고 운동을 해요. Tapos, nag-exercise na ako. So, in one sentence, 저는 아침에 일찍 일어나서 운동을 해요. Yan. Pinaiksi lang niya. So, maaga akong gumigising sa umaga at nag-exercise ako. Yan. So, that's for asa, also, heso, suncha. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.